Ayan, nakikita nyo ba yan, di ba? Nakailan na ba tayo? Parang binibilang ko, nakalabing-dalawa yung mga topics natin for yung focus, di ba? Focus for the family. Ang naalala ko din yung last two yata, ano ba yun? Yung sharing, di ba? Sharing your faith with your kids. Yun yung pinaka-last yata, no? Tapos yung isa, ano ba yung isa? Making, di ba? Prayer warrior for your children. Oh, di ba? Puro, relationship between parents and children talaga, di ba? Ang sa akin lang doon, ang masasabi ko lang doon is, importante yung pagiging role modeling, di ba? Role modeling ng mga parents sa mga anak, di ba? Yung pagpipray, yung pagpapakita ng iyong pananampalataya, yung faith nyo, pag nakikita ng mga anak yan, ay hindi lang kalalakihan nila, di ba? For today's topic naman ay usaping puso. Kasi the heart of a warrior, di ba? Ayan. So, the heart is alam niyo ba na the heart is the seat of everything that you and I really are, di ba? It determines everything. Sabi nga where your heart is, nandun yung sarili mo, di ba? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ayan. And out of it, or out of your heart, our hearts, spring the issues of life. Lahat ng issues natin, nanggagaling, nandito sa puso natin. Sabi nga kanina, nakaupo dito sa puso natin. At yung mga issues na yan, hindi lang naman pwedeng sabihin natin negative. Pwede rin maging positive yan. Lahat ng issues nga, di ba? At makikita natin yan, mababasa natin sa Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Amen. At ano po yung mga issues na yon? Di ba? Ano yung issues ng mga buhay natin? Di ba? Yun yung mga actions natin. Siyempre, pagka may actions, may reactions. Di ba? At yung mga sinasalita o sinasabi natin. Di ba? Sabi nga, what you say flows from what is in your heart. Di ba? So, yun. So, meron ako dito. So, as believers, ayan, binanggit ko na kanina yan, no? So, as believers, we have not been called to be problem starters. Tayo po ay tinawag para maging problem solvers. Lalo na tayo, mga believers tayo, di ba? Mga anak tayo ng Diyos. We have not been called out to be weak. Hindi tayo mahina. Sabi nga, hindi tayo feeble followers of Christ o mahinang tagasunod ng ating Panginoon. Rather, we have been called to be intercessors. Di ba? Ano ba? Gap standers o tagapamagitan. Warriors, conquerors, defenders of the truth. Kaya nga sinabi ni Paul, di ba? Constantly sinasabi niya o nire-remind tayo na our daily walk as believer to an ongoing struggle or problem is through a battleground. Ano ba yung battleground? Pwede natin sabihin na battlefield o larangan ng pakikidigma o lugar ng pakikidigma. Di ba? Tama ba, Pastor? Ayun. At ito, pakinggan niyo itong sasabihin ko sa inyo. We need to arrive at the place in our lives where we begin to understand that as believers in Jesus Christ, the enemy will constantly attempting to wage war in us. Naniniwala ba kayo doon? Lalo na tayong mga believers. Diba? So, rather we have been called, sabi niya dito, He desires to bring us down. Ayan.
Sino yung nagsabi yung enemy, di ba? Yung devil or evil. He desires to bring us down to destroy our faith and confidence, to shatter our hopes and dreams. And ultimately, he desires to defeat us. Yun ang purpose at gawain ng ating kalaban, ng enemy natin. Alalahanin po natin na ang purpose po ng kalaban natin, sabi nga sa John 10:10 is to steal, kill, and destroy. Diba? Nandyan lang siya. Nakaabang. Naghihintay ng opportunity, diba? Kaya kung hindi po tayo masigasig, diba? Hindi tayo handa. Hindi tayo prepared kung ano ang dapat natin gawin pagka siya ay nandyan na. Wala po, masisila po tayo niya. So alam ko po yun dahil siguro lahat natin na pagdaanan din natin, di ba? Nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang pagiging believer o isang Christian is not all bed of roses, di ba? Sabi nila, pagka sinasabi nila, sumapi ka na rito sa amin at sigurado, ang buhay mo ay sasaya, giginhawa. Hindi po. Dahil pagka oras na tinanggap mo ang Panginoon, di ba? Nandiyan naman yung kalaban. Di ba? Nandiyan yung kalaban na, siyempre mga baby Christian ka pa lang di ba? Kung hindi mo kayang dalhin yung mga gagawin ng kalaban sa'yo. Wala, bibitaw ka, di ba? Naniniwala po ba kayo doon? Lahat na tayo pinagdaanan yun, di ba? Lahat tayo naging baguhang Christian, di ba? So, kahit ako noon, di ba? Physically, emotionally, spiritually, pinagdaanan natin yung mga problema na yan. Kaya wala pong exempted dyan. So, dito po, magsisimula ang heart of worship, di ba? Nagagamitin natin ngayon. Heart of a warrior. So, yun. So, in our innermost man, ang puso natin, in the very depths of our soul, beats the heart of a warrior. Actually, nandito na sa atin yan Kailangan i-sustain lang natin yan o pahalagaan natin yan. You will be prepared for whatever may come your way. Tayo po ay magiging ready kahit ano ang dumating sa ating buhay, sa ating dadaanan, di ba? Pwede nyo sabihin sa kalaban, bring it on, devil, di ba? Kasi kasabihan niya, wala na siya magagawa dahil nandiyan ka na Ano ka, meron kang heart of warrior di ba? So, sino po ang kilala niyong pinakadakilang warrior sa Bible? So, lahat sasabihin si David, di ba? So, marami po actually dyan. Actually, yung isang warrior ni David, si Benaiah, siya daw ang talagang greatest warrior. Di ba? Pero warrior as in physical lang, di ba? Hindi katulad ni David. Ayan. So, meron po tayo dyan qualities and characteristics of David, siguro as a warrior. Di ba? So, si King David was a veteran of many physical wars. Di ba? Nababasa naman natin sa Bible, di ba? Napakagaling niya, di ba? Sabi nga niya doon, he was a skilled warrior. Pag sinabi mong skilled warrior, hindi naman basta pinanganak ka na, di ba? Warrior ka lang kagad, May pagdadaanan ka dyan. May mga training ka dyan, di ba? Si David, nag-train siya yung sling, di ba? Yung tirador, di ba? Maliit pa lang siya doon, talagang pinerfect niya yung paghawak, di ba? Nung sling na yon. Ano nangyari, di ba? Yung naging kalaban niya, si Goliath, di ba? Isang sling lang, patay kagad si Goliath. So, ganun po yan. So, he was a conqueror, a defender, and a true patriot.
So, he was also a veteran of many spiritual wars, hindi lang physical wars. Di ba? Yun yung wala doon sa mga ibang warriors sa mga Bible characters. He was prime in the art of engaging the enemy and was determined talaga to be victorious. Dapat ganun tayo, di ba? So ngayon po ay ang ating pong text for today is Psalm 27:1-4. Dito lang po tayo mag-dwell dito sa scripture na ito. So isa-isahin po natin yan mamaya at limi-limiin natin. So, yan. So, kay David pa rin tayo, having himself been involved in such a vast number of physical and spiritual struggles and battles, si David ang pinaka-qualified. Di ba? Meron pa bang qualified sa ibang character sa Bible? To instruct us in waging successful spiritual warfare. And in the process, I believe, he is a prime example of developing a heart of a warrior. And maraming lessons po tayong mahalaw at makukuha dito sa scripture na ito. Yan, isa-isayin po natin. So, paano po tayo makakadevelop ng heart of a warrior? So, ito po, dito lang po tayo mag-dwell din dito sa tatlong na ito. Number 1, placing our focus on God, not on our fear. Mamaya po, isa-isayin natin yan. Practice unbroken fellowship with God. And number 3 is live an upright life. Yan. So number 1 is placing our focus on our God, not on our fear. Mababasa po natin yan sa verses 1-3. So, pwede po natin basahin yan, no? So, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Sabay niyo po ako, the Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Ayan. So, David begins with this strong declaration, di ba? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ano ba maganda illustration dito? Siguro ang pwede natin, sinong mahilig po sa mga ibon dito? Alam ko si Pastor Orly. Ibon ka ba? Ayan. Pwede natin siguro, ano pangalan ng ibon mo? Yung parakeet ba ang tawag doon sa small parrot? Parakeet. Parakeet kasi maliit di ba? Siguro pangalanan lang natin na, ninja? Ninja. So, sa akin siguro Chippy na lang. Chippy. So, si Pastor Orly daw ay nung naglilinis siya nung cage o hawla nung kanyang ibon, di ba? At ang ginagamit niyang panlinis ay vacuum cleaner. Bigla may tumawag sa kanya, sa cellphone niya. Di ba? Eh, syempre, nawala yung focus niya doon sa paglilinis ng cage ng kanyang ibon. Di ba? So, di niya alam. Nawala yung ibon niya. Nahigop ng vacuum. So, hinahanap niya, siyempre, saan pa mapupunta yan kundi doon sa vacuum bag, di ba? So, nung pagbukas niya doon sa vacuum bag, nakita niya yung kanyang parakeet na, naku, ang dumi-dumi, di ba? Punong-puno ng alikabok. So, anong ginawa ni Pastor Orly? Siyempre, kailangan paliguan niya.
paliguan yan ng sabon. Pwede ba paliguan ng ano? Pwede. Ayan. So, ano nangyari dun sa ibon niya, di ba? Siyempre, pagkapaligo, i-dryer din niya, di ba? Para matuyo ka agad. Ano mangyayari kaya dun sa ibon na yan, kundi parang, yun yung tinatawag na basang sisiyo. Basang parot na. So, ano ba ibig ko sabihin dito, di ba? Yung parot kasi ni Pastor Orly ay marunong kumanta yan, di ba? Maawit yan. Ngayon, nung may nagtanong sa kanya, after siguro 3 days, ano nangyari din sa parot mo? Hala, yun na. Hindi na masyadong kumakanta eh. Tapos walang wala nang gana, lagi lang nakaupo, di ba? Laging malungkot. So, yun lang po yung i-illustrate ko na parang tayo po ay isang parot ni Pastor Orly. Di ba? Ngayon, masaya, maligaya, di ba? Maya't maya, darating yung problema, yung mga struggle sa buhay natin. Yun. Nawala yung ating joy sa ating puso, di ba? At hindi lang yan, patuloy yan, ganyan. Ngayon, di ba? Masaya, mamaya, malungkot na naman, di ba? So, yun yung mga struggles na binibigay sa atin sa ating buhay. So, at least na, ano nyo po yun, di ba? Nakuha nyo. So, hindi po tayo dapat maging katulad nung ibon ni Pastor Orly. Di ba? Nawala yung song sa kanyang tuka, di ba? Alam mo, may mga ano din di ba? Nagsasalita ng mga parot di ba? Ayan. So, si David did not let fear take the song out of his life. And neither should we. Kahit tayo hindi dapat mahula yung song, yung praise sa ating puso, sa ating bibig, di ba? So, but how is this possible? It is possible only when, ayan, yung number 1 na sinabi ko kanina, when we place our focus who God is, di ba? How great He is and what He means to us. Ano ba si Jesus Christ, si God sa atin, di ba? He is our light. He is our salvation. He's everything to us, di ba? Sabi ko nga na, defender, lahat na, di ba? Our provider, di ba? Because of Him, we are no longer living in the darkness of sin. Meron pa bang nabubuhay sa darkness of sin dito? Sa Rema, wala. Diba? So, no enemy can take God's salvation from us. So, ano ang dapat natin gawin? Di ba? Dalawa lang pwede natin gawin. Isa lang pwede natin gawin dito. Either na you can be like yung Chippy, the Pastor Orly, and let your fear steal your song, your joy. Or, you can develop the heart of a warrior, di ba? Refusing to let your song or your joy die. Amen ba? Siyempre, pipiliin natin yung number 2, di ba? Hindi natin yung pipiliin yung kay Chippy the Parakeet. Ayan. So, continuing sa verse 2 to 3. Andiyan ba? Ayan. When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes stumbled and fell. Though an army man come against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Spiritual warfare requires confidence. Tama po, di ba? Kailangan kumpiyansa ka, sigurado ka. Confidence not in our own strength or abilities, but in God and His strength and abilities and His power. Sa Kanya lang talaga, di ba? So, kung pinopokus natin kay God, di ba? When we focus on God, the enemy will always stumble and fall. Pero pagka nawala yung focus natin, di ba? Nawala ang focus natin kay God, ang enemy ay nandyan lang at nagbibigay siya ng fear sa atin. We lose precious ground in our spiritual battle because fear causes us to back away instead of standing strong or moving forward.
Okay, so nasa number 2 na po tayo, di ba? So next, a warrior's heart is strengthened as we learn to practice unbroken fellowship with God. So, magdadwell po tayo dito sa verses 4 to 10. Kung mabasahin po natin, pwede niyo pong sabayan. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion, and the secret of His tabernacle He shall hide me. He shall set me high upon a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me. So when David says, all the days of my life, anong ibig niya sabihin doon? He's talking about having constant and intimate relationship with God, with our Lord. He is not talking about coming to God only pag gusto niya or kung may trouble lang, di ba? But staying in constant, di ba? Constant, hindi nagbabago. Unbroken fellowship with Him. Punta naman po tayo sa verse 5. Binasa na natin kanina, for in the time of trouble, di ba? So, bakit si David? Why did David has assurance in times of trouble? Di ba? Because before trouble ever got to him, he had been dwelling in God's house. Di ba? At hindi lang paminsan-minsan, all the days of his life, he has been training to be a confident warrior of Almighty. And he knew na safe siya pagka nasa arms siya ni God. Tayo nga minsan sa isang linggo lang tayo nandito sa house of God, di ba? Dapat, sabi nga, constant Siguro na ito lang, tinitin ko lang. Kasi baka naman yung tabernacle o yung pavilion ni David ay katabi lang, di ba? Ng kanyang residence. Kaya lagi siya na. Pero di po, dapat, di ba, as much as possible po ay, di ba, kung makakapunta po tayo dito sa ating church building na ito, better po. Pwede bang kung sakaling, lagi bang open tong church natin? Naman di ba, lagi may tao naman dito kung may mga ibang taong, siyempre, gustong ma-feel ang presence ni God, di ba? Makasama si God, makipag-fellowship sa Kanya ng face-to-face. Pwede naman di ba? Or siguro ang may sasuggest ko is magkaroon tayo ng altar sa ating mismong, di ba? Sa house natin, sa home natin, di ba? Siguro doon, pwede nating, di ba, gawin yung yung intimate, natin, di ba? Commune sa ating God. Yun. So, one of the greatest mistakes na pwede natin magawa in spiritual warfare is to wait to train. Di ba? To wait to train for battle in the midst of, di ba? In the midst of battle. Di ba? Pwede ba yun? Pwede bang gawin yun? Na bukas na yung iyong, kunwari, kung ikaw ay boxer, di ba? Bigla ka na lang susugod o pupunta doon at makikipaglaban. Hindi di ba? So, ganun din. Naalala ko lang kasi nung nasa San Miguel pa ako ay mahilig po kami sumali sa mga fun run or yung mga marathon, di ba? So kami, ni Pastor Oli, hindi na po kami basta-basta pupunta doon, di ba? Sa mismong event. May ginagawa din po kami mga preparation, training. Tumatakbo po kami, di ba? 3 times a week, ganyan. Para pagdating nung araw, nung event na yun, o yung pag-ipaglaban na yun, ay ready ka, di ba? O kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka siguro mamumulikat, di ba?
O kung may goal ka na ganito yung time mo, ma-achieve mo yung time na yun. Kung wala kang preparation o training, hindi mo ma-achieve yun, di ba? So ganun din po dito sa, di ba, yung pag-focus natin sa kay God, di ba? So, one of the greatest mistakes, ayan, nasabi na yan. So, yun, siguro kung naalala nyo, di ba, sinasabi rin ng ating mga tatay, di ba? Dati, sabi niya, son, you better not throw the first punch, sabi niya. But you better throw the last one. Di ba, yun yung mga naririnig natin sa ating mga tatay, di ba? Hindi ka pa uuna sa kalaban mo, di ba? Ay, di, kailangan, ikaw lang, yung last punch mo dapat manggaling sa'yo. Pero, tama ba yun? Hindi, di ba? If you let the devil throw the first punch, siyempre, mananakaut ka. So, dapat, mag-train tayo before yung battle ay magsimula. And we must throw the first punch. So, yung, di ba? Saan na tayo? Yan. So, yung sa Practice Unbroken Fellowship pa rin, ay yung 6 to 7. Basahin natin ulit. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in his tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me. Si David, didn't show up when he felt like it, di ba? Ang major part ng kanyang buhay ay, kilala man natin, ay worshiper si David, di ba? A major part of his life was worshiping in God's house. Tayo kaya, di ba? Sabi nga, once a week lang, di ba? Kung pwede nga lang, di ba? Siguro yung mga malalapit dito, pwede nilang gawin yun na everyday, kahit sumaglit lang, kung may time sila, di ba? Parang kay David lang. He made it a consistent practice of his life, di ba? To attend worship in God's house. Dapat pala dito tayo nagwo-worship eh. Sana, kung may mga opportunity, dapat hindi natin imimiss yun, di ba? Saan na tayo? Verse 8 na tayo, di ba? Wala na. Yun. So, if you look verses 8 to 10, basahin po natin. Yan. Ay, hindi pa yan. Wala yata yung 8 to 10. Hindi ko po naisama. Babasahin ko na lang po. Ayun, nawala. Technical, pwedeng pakibalik. Patulong. Ayan, bumalik na. Ayan. So, kung babasahin po natin yung verse 8 to 10, wala dyan po, hindi ko na-miss siya. Oh. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my help. Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation. When my father and mother forsake me, then the Lord will take care of me. Yun po yung verses 8 to 10. So ano pong ibig sabihin yan? When David cried out to God, siyempre, in-answer siya ni God, di ba? Anong sagot kaya ni God kay David? Doon sa binasa natin. Maigsi lang. Sabi ni God sa kanya, seek my face. Yun lang ang sinabi ni God sa kanya, di ba? So, to which David immediately replied, thy face, Lord, will I seek. Sana ganun din tayo, di ba? Pag tinanong ka, Pastor Orly, di ba? Ano sasagot mo, Pastor Orly?
Sabi ni God sa'yo, seek my face. Ayan. Arang kasal lang. So, as Christians, hindi, wala pa pala tayo doon. So, yung key victory ng spiritual battle, dapat ay consistent communion kay God. Di ba? Unbroken relationship with God. Kayo, do you walk with God face to face? Or is your relationship with God is on and off? Kayo po ang makapagsabi yan. I want to challenge you to strive for consistency and make worship a priority, di ba? Napakahalaga po ng worshiping, ng praising. Sabi nga kanina sa mga awitin natin, di ba? O pagka tayo po ay nagpe-praise, yung mga problems natin ay nawawala, di ba? Pagka nag-shout tayo ng praise, di ba? Yung walls ni Jericho, katulad yan, yung sinasabi natin walls ni Jericho dyan, yung mga problems natin, ay natutumba at nawawala. Di ba? Kaya patuloy po tayong mag-worship, patuloy po tayong mag-praise and give thanks to our God. Di ba? So malapit na po tayo. Papunta na po tayo ngayon. Tingnan naman po natin yung verses 11 to 14. Yun, nandyan siya. So, basahin po natin yung verses 11 to 14. Yan po ay kung paano po tayo makadevelop ng heart of a warrior ay to live an upright life. Yung po yung mga verses na yan. Teach me your way, Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and such as breath out violence. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. And verse 14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Amen po ba? So as Christians, ang dinidesire po natin is to be the straight path. Dapat straight path tayo, di ba? Kaya nga yung title natin dito is Live an Upright Life. Amen po ba? Para magkaroon po tayo ng heart ng isang warrior. So, sa ngayon po ay, di ba, sa kapanahon natin, sa society natin ngayon, very little na po ngayon yung value of a morally good life. Di ba? Minsan nga kahit sa mga believers, di ba, nagko-compromise, paminsan-minsan, di ba? It is not politically correct to even say that one way of life is good and another is bad or is not. That one action is moral and another is not. So yung traditional values ng society natin, di ba, ng lipunan natin, ay have been torn down in the name of fairness and tolerance. Naniniwala po ba kayo? So, ano nangyayari, di ba? This has also led to weakness in spiritual warfare. So, yung ating pag-iipagdigma, paglaban natin ay humina na. Di ba? The enemy tries to persuade us. Our values are outdated na at intolerant na siya. So, as Christian, as believer, ang desire po natin is to be in the straight path. Dapat po ganun tayo, di ba? Live an upright life. At yung verse 12 dyan, do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and such as breath out violence. So, pagka po tayo ay nabubuhay ng morally upright life, di ba? Pagka po yung masyado tayong holy, di ba? Yung mga nakapaligid sa atin, lalo na yung mga hindi pa Christians, di ba? They are cruel sa atin, di ba? Kahit ako nung bago akong Kristiyano, ganun din. Ay, ano ka na, masyado ka ng holy, ganyan. They will falsely accuse you of being holier than thou.
but you trust in the Lord for patience and protection. Gusto niyo ba maging famous on social media at school or work? Try living for Jesus and do or say something that makes someone mad and watch how they will attack your Christianity. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga hindi pa mga nakakilala sa ating Panginoon. Pagka tayo po ay gumagawa ng mabuti, maayos ang pamumuhay natin, tinitira tayo, di ba? Naranasan niyo po ba yun? Di ba? Kahit ngayon, hindi po nawawala yan, di ba? Ayan. So, we see it every day, di ba? Matatapos na po, konti na lang po. Pamaga tayo matatapos na yan. Maiksi lang po yung aking message for today. Ayan. So, ano ba ang nakaka-amaze, di ba? Yung the very things na ina-accuse ka of being such things, di ba? But, ganun din naman ang ginagawa nila. They see they aren't trying to live for the Lord. Yun lang sinasabi ko doon. And for verse 13, yung last verse natin, second to the last, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. God is good, di ba? God is good and loving. Di ba? That will reveal to you His goodness, di ba? In time of need. Minsan, hindi lang in time of need eh. Di ba? So, there is a good and right way to live and there is a wrong way to live. Di ba? Yung mga moral relativists ba ang tawag doon? May attempt to erase the lines but we all know that there is difference between right and wrong. And last verse, wait on the Lord, be of good courage, and shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. So the only way we can overcome society's impulse to compromise ay paano? Is to follow David's counsel here in verse 14. So we must look to the Lord. Hindi po dun sa mga nakapaligid sa atin o yung sa ating society, di ba? For our guidelines on what is right or what is wrong. If we wait to see which way the moral winds are blowing, mawawala po tayo. We will be lost at sea. Amen. So, yun po yung sa akin pala ito. Uulitin ko lang po, paano po madidevelop yung heart of a warrior? Number 1, placing our focus on God. Not on our fear, di ba? Tanggalin natin yung fear, yung doubt na yan. Number 2, practice unbroken fellowship with God. Di ba? Constant, di ba? Relationship with God. Constant prayer, di ba? Praising and worshiping God. Especially kung makakapunta po tayo sa house of God. And number 3, live an upright life. Ano po yung dun sa tatlo ang pinakamahirap gawin? Yeah, tama ka dyan, di ba? Kahit sabihin pa natin tayo ay mga believer na, di ba? Kasi nandyan lagi yung ating kaaway, yung temptation natin. Kung hindi po natin alam na gawin yung pagiging warrior natin, di ba? Pagkakaroon ng isang heart of a warrior, ay matatalo po tayo, di ba? Yung siguro yung number 2, yung practice unbroken fellowship with God. Ito po, kung titingnan natin mabuti, ay madali lang po ito eh, di ba? Pero yung, siguro yung, minsan si enemy din yan nagbibigay ng, alam mo yung barrier, ng mga blockades, di ba? Para magawa po natin ito, di ba? So, as much as possible po, ang sinasabi ni David dito ay sa house of God natin gagawin. Amen po ba? So, ayun na po, nasa conclusion na tayo. Di ba? So, challenge ko lang po kayo, di ba? Can I ask you something? Yan.
Do you have that warrior's heart? Feeling nyo, meron ba kayong heart of a warrior? Nandyan na po ba? Di ba? Alam nyo, as believer, di ba? Si Jesus kasi nandito na sa puso natin yung Holy Spirit, di ba? Kung paano lang natin to isa-sustain. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung tatlo na yun, ayun po yung gagawin natin, di ba? Para magkaroon po tayo ng warrior's heart. Are you winning life's battles? Sa ngayon, tatanungin ko po kayo. Di ba? Lahat ba? O karamihan? O hindi? Kasi pagka hindi, ibig sabihin, di natin alam na i-implement, di ba? Yung dapat gawin para maging pagkaroon ng warrior, heart of a warrior, di ba? So, take some solid advice lang, di ba? Sa veteran warrior na si David. Hindi po ako yon. Kasi apelyido ko David. So, siguro, gawin lang po natin, make some adjustments siguro sa Word of God, di ba? That calls for your life. At alam natin, we will all be victorious. Yan po ay mga tips lang po yan, di ba? Kung paano po magkaroon ng heart of a warrior. Kasi minsan, nawawala na tayo di ba? Dumating yung mga struggles na yan, mga issues ng life na yan, di ba? Ano ba yung mga issues pa ng mga life na yan? Wala kang pera, di ba? Dami mong utang, yun. No? Kasi kung mahilig ka talagang mangutang, di ba? Yun ay magiging way of life mo Kasi nasa puso mo na yan, di ba? Pagka ikaw ay nagkulang, tatakbo ka sa 5-6. So yun lang po ang gusto kong sabihin, di ba? I-maintain po natin yung pagkakaroon natin ng heart of a warrior. Sundin po natin yung mga 3 tips ni King David, di ba? Para po tayo ay magkaroon ng heart of a warrior. With that, pwede po tayong tumayo.